Hey, what's up mga patotoys? Nandito mo tayo sa Toy Check. Ito ay ang One Shot Toys Yu Yu Hakusho Kuwabara or Alfred sa Ghost Fighter. Itong One Shot Toys na to, version is delay ng almost 2.5 years for some reason. Pero finally dumating na siya. Mabagal ang production ng One Shot Toys. Pangatlo pa lang itong na-release nila. So, nauna na sila ng Dasin. Nakompleto na silang 4 sa team. Meron na rin akong Kuwabara Dasin model. Wala pa si Vincent sa One Shot Toys. So, ewan ko kung kakaroon pa. So, ito yung fresh unboxing talaga. First time kong ina-unbox. Ito yung sa clamshell. Siya nga pala, wala pa akong nakitang toy review nito kahit sa YouTube or sa Facebook. So, I don't know kung ako yung kauna-unang full review nitong One Shot Toys na Alfred. So, yeah, nakakalis ko lang yung fresh from the plastic. At ngayon, feel ko ang toy. Ito tayo sa controversial na ulo niya. Okay. Itong ulo ni Kuwabara ay parang fusion ng mga mukha ulo nila Redford White, Beavis, Conan O'Brien, Egan Spengler, and si Babalu. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sa promo images, iba yung mukha niya originally. Papapap ko dito sa gilid kung pamakita nyo. During production, biglang naiba ang itsura ng ulo niya, which is for the better or worse. Yeah, laki ng ulo niya relatively sa katawan niya, pero I don't know kung accurate ba to sa manga or sa first season anime, pero ayun. Kung matanggap niyo yung ganyan laki ng ulo, is siguro okay naman siya. Okay naman yung ulo niya. Ang problema lang talaga is malaki. Yan. Tingnan natin yung sa buong katawan niya. Ayan. Dito sa One Shot Toys version, meron na siyang bendahe. Unlike sa Dasin na wala pa. So, plus points din to sa... Actually, hindi ka na magko-customize na gagawa ng bendahe sa kanya. For accessories, ito yung mga makita mo sa clamshell niya. Ito yung mga hands niya. Ito yung mga set ng ulo niya. Ayan, naka-plastic pa. Ayan. Ito yung smiley face. Ayan, lalabas natin. Ayan. Ito naman yung angry face. Ayan, grinning face. Ayan, tingnan. Ayan, para sa malinaw na shot. Yan. Okay naman yung mukha niya. Matte finish. Pati itong isa. Oh, yan. Naka-smiley face. Sigurong kulang lang sa kanya is shouting face. Yan. Wala siya nito. Unlike sa Dasin, meron. Yun ang plus points sa Dasin. Ayan. Yung malaking ulo niya. Tinatapan natin. Yan. Yan. Pag pinagtatabi-tabi. Yan. Okay naman. Malaki talaga yung ulo niya. Yan, try natin yan, i-swap. Yan. Yan. First testing talaga to. Yan, kabit. Yan, okay naman. Yan. Medyo kakaibang nito. Paano ikabit yung ulo. Ayan. Faceplate tsaka ulo yung makaiwalay sila. Ayan. Struggle pa ako dyan eh. First time talaga eh. Yan. Oh yeah, alright. Yan. Mukhang mas okay itong medyo okay proportion itong naka-smiley face for some reason para sa akin. Yan. Tingnan natin naman isang face. Ayan. Come on, come on. Enter. Come on, pasok. Come on. Ayaw. Medyo struggle. Yan. Okay.
Okay naman yung angry face. So, tingin tayo sa iba. Iba pang accessories niya. Ayun, yung mga pair of hands niya. Ito yung spiritual sword niya. Yan, maganda yung ano niya, yung spiritual sword ba tawag dito? Ayan, kung ano mo yung ilaw, illuminate naman siya. Una akala ko meron siyang parang battery na sa loob na ilaw mo, parang umilaw siya, hindi pala, wala pala yun. Ayan, yung pag hinahawak niya, okay naman. Kuwang-kuha din naman sa anime yung spiritual na espada niya. Ito naman sa isa pang set of hands niya na kaso mas maluwag ang hawak. So, mas prefer ko yung isa na medyo may gripping hands, yung right hand niya. Yan ako pa. Medyo maluwag. So, yun. Ito yung best for the spiritual espada niya. Ito yung comparison ng flip is sa One Shot Toys. Ito naman sa right is sa Dasin model. Mas mahaba sa One Shot Toys compared sa Dasin. Yung sa right ko. Okay naman silang pareho. Mas prefer ko tong One Shot Toys. Sa haba at saka yung itsura niya. Pwede siyang gamitin sa Dasin Toys. Itong One Shot Toys na espiritual na espada. Ayan. Para may idea kayo kung compatible siya. Bagay na bagay naman. Ito yung naman yung bag niya. Para sa gripping hands din niya. Ayan, okay din yung pagkakagawa. Ito naman yung sa relax hands niya. Ito may na-encounter akong defect or I don't know kung defect nga ba to. Baliktad yung joint niya sa shoulder. So, inayos ko ulit. At saka natatanggal yung bicep niya. Ayan, so ilalabas ko ngayon. Hindi naman siya putol. So, kakabit ko lang naman siya ulit. So, no problem naman. Mas okay na ganito na tanggal kesa yung literal na putol. But still, I'm not sure kung sa akin lang ba to yung QC issue. So, kinakabit ko lang ulit. Medyo maikpit ang mga joints niya. Lalo sa shoulders. Ayan. Ganyan siya pag semi-hubad. Ito naman yung extra head ni Kurama or kilala as Dennis. Ito is para sa One Shot Toys version din nila. Wala akong One Shot Toys nila. Meron lang ako Ace yung Dancing model. So, ayun, tingnan natin tong buhok. Originally yata yung isa is hindi gaano painted. Not sure. So, ito. Ayan, ito yung neck peg niya. Ayan, leeg. Ayan. Wala nga lang siya, hindi nga lang buo yung ulo, so ganyan lang siya. Extra head para sa One Shot Toys Dennis. Ito yung One Shot Toys sa left. Ito na yung Dasin model sa right. Yung comparison nila, yung laki nila. Unfortunately, hindi ko magkabit yung One Shot Toys na ulo sa Dasin model na kalate ng ulo dahil makaiba nila peg nila sa ulo. So, pero kung imagine mo ganyan, kung magawa ng paraan, ganyan kalabasan, which is okay na okay din sa akin. Actually, parang mas proportionate nga yung ulo niya kaysa sa ulo ng Dasin eh. Mga ulo kasi ng Dasin sobrang liit naman para sa akin. Ito naman tama lang sa kanya. Yan, imagine nyo lang kunwari. Ito yung yan, nakalapat sila. Mas malaki yung konti ng ulo yung sa One Shot Toys compared sa Dasin. Mas anime accurate siguro ang One Shot Toys, I think. Ito yung stand niya, which is black. As bubuin pa, ayoko nang buksan. So, ganyan na lang muna, papakita ko lang. Medyo, but ito lang talaga wala yung logo sa base. Tuwa ng dalawa ni Yusuke tsaka ni Kurama. Ito kay Kuwabara wala. So, what the heck. Ito yung stud niya. As ito yung mga botones niya. Spare botones niya. Just in case na matanggal o mawala yung botones sa polo ni Kuwabara or Alfred.
Ayan, tulad yan. Yan, ganyan. Which is, buti na lang, ginawa nila lang ganyan. Dati walang ganyan mga spare na botones eh. Ito siguro ang pinaka-favorite kong accessories sa One Shot Toys, which is ito yung swoosh effect sa espiritual na espada. Wala ito yung si Dasi model. So, in case na bebenta ko tong One Shot Toys, ito lang kukunin ko. Kasi maganda siya. Magagamit ko siya sa toy photography. Yan, isang sample ng ganyan. Yung papakita yung swoosh effect. Tamang tama. Kesa mag-invento ko gumawa ng swoosh effect, ito na. Meron na siya si One Shot Toys. Ito yung itsura niya pag wala yung uniform niya. I know it's weird. Medyo hindi kaaya-aya tignan pag nakubad siya. Or dahil lang malaki yung ulo niya relative sa katawan niya. So, yan. Nakita rin yung mga joints niya kung paano siya gagalawin. Ito yung ulo ng Dasi na kinabit natin sa One Shot Toys. Ang haba ng leeg at hindi gaano match ang skin color nila. Pero kung gusto nyo talaga is pwede naman yan. Ganyan siya. For the articulation, habang nakubad pa siya, ito yung looking down, looking up, gamit ng ball joint, dumbbell joint, left and right. Yan. Side to side. Up and down. Yan. I-twirl natin. And sa arms, yan. Mataas ang range niya. Na-adjust up and down itong shoulder niya kung ano yung prefer nyo. Ang butterfly joint, ganyan yung abot niya forward, back. Yan siya. Bicep swivel, ganyan. Dahan-dahanan dahil lagi natatanggal to. Dalawang beses na natanggal sa akin tong bicep na yan. Double jointed elbows, which is good. Wrist rotation, kahit saan pwede. Ito naman yung diaphragm joint. Ito yung up siya, up and then down, which is hindi masyadong nayuyuko. Then side to side move and giling-giling. Yan, up and down. Pag naka-uniform naman siya, ganoon din naman. Medyo restricted lang dahil meron siyang damit. So, ganyan. Pero na-articulate pa rin siya na medyo kung ano yung gusto nyo. Yung nga lang pagdating sa elbows is, may limitasyon dahil nga sa tela. Ganyan. Sa legs naman niya is natin hanggang saan siya abot. Yan. All the way horizontal. Maka-kick naman siya ng horizontal. Ganyan. Okay. Mga naman sa ito, bend ng knee is good. Proportion naman. Thigh swivel. Ano pa? Kasi ito, sa ankle niya is, ewan ko bakit kaya itong medyo maluwag. Yan. Di pa naigpitan. So, yan. Dito tayo sa kabila. Para mas maayos. Ayan. Ito yung ano niya. Up, down, and up. And ankle rockers. Ayan. And toe articulation na bonus points. Sa Dasi walang ganyan. Si One Shot meron. Kahit sa mga nakaraang toys niya. Ito naman sa comparison, ito sa left is One Shot Toys. Sa right is Dasi model. Yan ang kukumpare mo ng dalawa. Malaki talaga yung ulo ni One Shot Toys. Ito naman si Dasi is medyo maliit ng ulo. So yan pagtatabi sila. Yan yung dalawang ulo sila pag
magkatabi. In close-up view, like talaga ulo ni One Shot Toys. Ito naman face-up nilang dalawa. Ito naman switch heads naman silang dalawa. Mas mukhang okay ang One Shot head sa Dasin model na body. Ito naman si Dasin model na head is medyo okay rin sa One Shot body. Ito naman yung face to face ng dalawa ulit. Size comparison sa left is One Shot Toys Yusuke, and sa far right naman is Dasin model Yusuke. Size comparison naman sa Dasin model Slam Dunk Hanamichi Sakuragi. Ito naman yung switches din ng dalawa for reference. Size comparison naman sa Super 7 Vivis. Size comparison naman sa favorite ng lahat, si Boy Orange. Overall, okay naman sa akin itong One Shot Toys na version. Yung nga lang, sobrang delay, so medyo nawala na rin yung hype sa akin. So, akala ko nga di na darating or cancel na, which kaya nagulat ako, bigla na lang siyang dumating after 2.5 years. So, maganda ang quality niya compared sa Dasin. Matte finish siya. Mas maganda articulation niya. Tsaka yung accessories niya is parang mas useful compared sa Dasin model na version. Ang major drawback lang para sa akin is yung laki ng ulo. Kung di nyo trip yung ganun laki ng ulo niya, na parang anime or what, eh hindi nyo talaga magustuhan tong One Shot version. Plus yung issue do sa shoulder and swivel, baka naman sa akin lang yung issue niya. So baka hindi lahat is ganun ang magiging issue sa inyo. Pero nakikibit naman. Buti lang din naman siya putol. So okay lang din sa akin. Honestly, nagka-contemplate nga ako siyang ibenta na lang yung pagkakuha ko. Isip pa ako kung bubuksan ko ba or benta lang, straight benta ko na lang kagad. Pero nagka-idea ko na gagawa na lang ako ng separate na naka-uniform sila, which is yung mga One Shot Toys. Tapos yung Dasin naman is yung Dark Tournament arc naman yung gagawin ko, yung may yung uniform nila. So may use pa rin tong One Shot Toys sa akin. At parang gamitin ko rin siya sa mga pang meme siguro. So overall, ang magiging grade ko sa kanya is 7 out of 10. So ito ang toy check review ko para sa One Shot Toys Kuwabara aka Alfred. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa aking munting review, kuno. And always remember, collect responsibly. Maraming salamat.